Alright, shout out po sa ating mga soki pong nanonood tuwing may upload tayo. Okay, ingat-ingat po tayo, kapwa ko OFW. Kalimutan ko maglagay ng mga pangalan ninyo. May ano bang tawag dito? Excuse me ha. Mayroon pa lang may nanonood diyan sa sa Ontario, Canada. Diyan sa may KSA sa Germany. At saka sa I think Thailand. Hindi ko lang nakuha yung mga pangalan nyo, pasensya na ho. Pero sa sunod, ano ko na yon. Ilagay nyo lang yung saan kayo na nanggaling na bansa, saan kayong sa comment section para ikumusta ko kayo bago tayo magsimula sa ating vlog. Alam ko naman na karamihan nanood dito sa ating mga reaction video ay mga kapwa ko OFW. Kaya lang, iba-iba tayong bansa kung saan man kayo. Mayroong nanggaling sa dito sa Europe din, mayroong nanggaling sa Asia, Pilipinas, mayroong siyempre Pilipinas. Nakikita ko kasi sa aking sa analytics, ang nanonood karamihan sa aking mga video ay ang una, Pilipinas, sunod Amerika, at ang pangatlo ay Canada. So yung Ontario, Canada, ingat po kayo. At dyan sa Thailand, ulitin ko, dyan sa dito sa Germany, dito sa Europe, sa KSA, Saudi Arabia, ingat-ingat po tayo. Lalo na medyo malapit-lapit ho kayo dyan sa may malas na ngayon sa sitwasyon natin dyan. At napag-usapan lang naman natin ngayon yung malas na ito yung nangyari ngayon sa bansa natin. Sinabayan pa nitong mga rak-rakan dito sa Israel at saka itong Amerika at saka itong Iran. Wala tayong ngayon parang para sa akin pass muna ako sa mga i-reaction ko mga video. Dito lang muna tayo sa nakikita ko na dapat pala para sa akin ngayon ay balanse tayo dito na hindi ko po sabihin na pure Duterte, pure Marcos, sa gitna tayo. Mas maganda pa para parehas natin silang bantayan kung ano talaga ang ginagawa. Kasi kung one-sided tayo dito, ako aminin ko naman kasi na nagiging one-sided ako dito kay VP Sara. Although nakikita ko rin kasi na mayroon din siyang minsan pagkukulang na ginagawa. So hindi na wag lang kayo magalit ha. Opinion ko to. So ito yung nakikita ko. Kung inyong opinion ay kakaiba, so kanya-kanya naman tayo talagang pananaw sa ating nakikita ngayon sa ating bansa. At ulitin ko, hindi ako pwede ngayon na one-sided na lang. One-sided talaga ako. Kung anong ginagawa dito sa kabila, anong ginawa dito sa kabila, kailangan natin dito balansihin natin. Kung sino yung mga gumagawa talaga ng hindi maganda, yun ang bakbakan natin. Yun ang pag-uusapan natin kung bakit ba ganun. Kasi nakikita ko kasi ngayon dito sa pangyayari sa ating bansa, especially sa ating bansa, ay nagiging nagiging politika na talaga. Lungkot lang. Ang lungkot lang talaga tingnan kasi imbis na tayo pagdating ng eleksyon, ang pangako nila ay taong bayan. Pero ito sa ngayon nangyari na ay hindi na taong bayan ang nito, ang kanilang pinaglaban. Sarili na pare-pares ang interest. Interest ni VP Sara, interest ni Marcos, interest sa lahat. Kung sino man yang ngayon ang nagiging sa politika sa Pilipinas ay kanya-kanya talagang interest. Nakakalungkot kasi sabi ko nga, pagka panahon ng eleksyon, ang kanilang bukang bibig mga mamamayang Pilipino. Pero pag ito na, umupo na sila pare-parehas pero hindi umusad ang Pilipinas. Magkabilaan. Si VP Sara kung magsalita, pipick upin sa kabila, bakbakan naman sa kabila. Pagka yung side naman ni VP Sara, pag narinig yung kabila, bakbakan, kanya-kanyang bakbakan na. So sino agrebyado dito? Sino yung dihado dito? Tayo mga Pilipino. Sila okay lang sila kasi nandyan sila eh. Politika ang lahat eh. Sabi ko kanina, napag-isipan ko sabi ko, hindi naman pwede siguro pala na dito ang ipapakita ko sa inyo ay isang side lang. Kung may ginagawang tama, itong sa kabila, yun ang pag-usapan natin. Kung mali din itong nagawa sa kabila,
pag-usapan din natin. Ibig ko sabihin, huwag tayong isang partisan lang. Kailangan natin balansiin natin ang nangyayari ngayon sa atin kasi mukhang hindi yata nila na nakikita ang mga tao talaga. Kasi bawat salita nila, taong bayan daw ang makikinabang. Taong bayan daw ang magrereklamo. Para sa akin, nagrereklamo ang taong bayan ngayon. Saan ba talaga tayo pupunta? Itong nangyari ngayon sa Pilipinas. Nangyari na nga ito yung hindi magandang relasyon din itong Israel, Iran at saka itong Amerika ngayon kasi ayan na. Naghahakot na itong mga Pilipinas sa mga kapwa natin OFW sa Israel. Nagsalita si VP Sara dyan, tinitira niya ang administrasyon, gaganti ang administrasyon, mas masahol din ang ganti, gaganti na naman si VP Sara, gaganti na naman. Walang katapusan na mga issue, walang katapusang paninira, walang katapusang away ito. Imbis na tayo ang kanilang isipin talaga, bakit na lang hindi sila maghanap ng paraan na hindi tayo maiipit? Tayo ang naiipit nitong ordinaryong tao. Parang nakakasawa na sa ganitong bangayan doon, bangayan dito, kontrapartido, tapos wala namang, parang sa akin, walang nananalo sa kanila. O may nananalo ba lagi? Parang giran din dito sa sa Israel at saka Iran. Ang nangyari ngayon sa politika sa Pilipinas, ihambing natin yan. Nakakalungkot. Kasi politika leader sila pero ang pagka-leader nila pare-parehas. Tayo ang inabandona. Gumagawa yung isa, binabantayan naman sa isa. Biyahe yung isa, biyahe din yung isa. Pagdating sa mga priskon, kanya-kanyang bira, kanya-kanyang banat. Kung saan tayo pupunta nito? Naisip ko lang, sabi ko, tama ba? Na dito ako sa isang side lang. Kaya dito ako nagsalita ngayon kasi sabi ko mukhang hindi yata tama na isang side lang talaga tayo. Huwag niyong sabihin na bumalimbing ako. Huwag niyong sabihin na bumaliktad na yan. Hindi ako bumaliktad. Wala akong side nito kung kakampihan sa ngayon. Iano natin to. Iwanan natin tong ganitong practice na tayo kasi nanonood sa ganitong vlog na mga vlogger ni Marcos, sinisiraan si VP Sara, mga vlogger sa mga Duterte, sinisiraan ng mga Marcos. Dito tayo sa gitna. Hindi natin pwede na ang mga vlogger na yan ang pinagpatayan nila yan, pinag-awayan nila yan, mga Duterte. Nakikita nyo naman, napanood naman siguro ninyo dito sa Dahig na ang gulo. Hindi lang dito sa Dahig, pati sa Pilipinas, ang daming mga vlogger dyan na nag-away-away dahil lang sa kampi-kampi. Yan ang problema kasi sa mga vlogger. Both side kampihan yan Kung mayroon kayo talagang tinatayuan na doon lang kayo, doon lang. Huwag na kayong mag-away-away pa. Parehas naman kayo ng hinahangat. Parehas naman kayong kinakampiyan. Ba't mag-away-away pa? Natawa na lang ako at nainis dito sa mga taong, dito sa mga pro-Duterte na mga vlogger. Kilala nyo na yan kung sino. Ayoko na lang banggitin. Sabi ko, napaka pangit naman. Isa lang ang kanilang kinakampiyan pero nag-away-away pa din. Ganun din sa kabila. Wala na ba talaga tayong katahimikan itong na to? Maniwala ba tayo nito na matapos man itong problema ni VP Sara sa kanyang impeachment, sa kanyang kaso dito sa ombudsman, ay tatahimik ang Pilipinas? Hindi tatahimik. Dahil sa politika. Nakakalungkot ang politika sa Pilipinas. Nakakasawa panuurin sa balita na may mga bias, kabila din bias. Ang mga bias, hindi aangkin na sila'y bias. Itong napanood ko kaninang balita na ngayon ang deadline para sagutin ni VP Sara ang kanyang impeachment sa Senado.
Kasi binigyan siya ng 10 days, di ba? Sinagot ngayon. At ang sagot niya, totally ibasura ang kanyang impeachment. Nakita naman sa kabila, binakbakan na naman siya. Kung sino ang tama. Di na natin alam kung sino ngayon ang tama. Imagine, makikita natin ngayon, mga abogado. Doon ako nainis sa mga abogado. Ano ba talaga ang inyong ipinaglaban sa mga batas? Isahin nyo para walang gulo. Kayo rin mga abogado nagpapagulo Lalo yung mga vlogger na mga abogado. Hindi ako nanonood masyado sa kanila yan Hindi talaga ako nanonood kasi Pro Duterte, iba ang atake. Sige. Pabor sa mga Duterte. Pag against kay sa mga Duterte, mga pro Marcos, sige. Pabor din sa mga Marcos. Hindi na alam natin kung sino rin ang tama. Sabi ko, mas maganda siguro dito, hindi tayo pwedeng partisan tayo. Kung itong mga pro Duterte na may mga ginagawang hindi maganda, i-vlog natin. I-vlog natin kasi wag natin yung kampi-kampi tayo. Although nasa inyo na yan, sabi ko nga, kung nirerespeto nyo aking opinion ko ho ito. Kung kayo rin may mga opinion, di magrespetuhan na lang tayo. Kung ano ang pananaw nyo ngayon sa Pilipinas, kung nakikita nyo ba yung nakikita ko na mukhang tayo ang agrabyado dito, tayo ang abandona ng mga Pilipinas. Tumaas ng bilihin, tumaas ng crudo, tumaas na lahat. Tataas ang exchange rate, exchange rate, lahat. Ngayon, hindi nila alam kung paano ang gagawin ito. Dapat kasi magtulungan talaga. Sa panahon natin ngayon, tulungan dapat. Hindi ito ang panahon na away ng away, siraan ng siraan. Hindi yata sila nag-isip na ang mga tao ngayon ang naiipit. Gutom na nga daw Di ko naman alam kasi nandito sa Himalaya. Alam ko naman din na talagang hirap tayo pag nasa Pilipinas. Kaya nga tayo nangingibang bansa. Tayo nga nagiging OFW kasi pag sa atin talaga tayo umaasa, hirap talaga tayo sa sweldo. Kahapon nga lang yung last kong vlog. Itong si Franz Castro ng inano niya, magkano lang ang sweldo ng mga maestra? 30,000. Tapos ganun kahirap ang kanilang mga susuungin, lalo na pag nasa mga probinsya. Lulusong sa baha, maglakad ng ilang kilometro, maglakad ng ilang oras. Tapos makikita mo rin sa lugar na may gobyerno ba dyan? Bakit ka tatawid sa baha na kung lagyan ng tulayan? Sabi ko, gabi. Kung siguro may mga 1 milyon siguro ang mga politiko kung nasaan nakatira yan dyan. Lagyan nila ng tulayan para di naman mag-ano yung mga maestra dyan, mga estudyante o kaya mga sobrang emergency. Paano kung may mga sobrang emergency yung nagkasakit, hindi mapasok ng mga sasakyan. Tapos ganyan lulusong ka sa baha. Naisip pa sa mga politiko natin yan? Naisip ba sa mga namumuno sa atin ngayon? Hindi. Ang daming dapat ayusin sa Pilipinas. Tuwing eleksyon na lang, nakikita lang nila yan. Pero pagdating ng nanalo na sila, hindi na nila nakikita yan. Yan lang ang realidad ng mga politika sa atin. Kung talagang para sa tao sila, dapat pagdating dito sa nanalo na, umpisahan nila magtrabaho para sa mga tao talaga. Kung may nakikitang hindi maganda, tama na siguro yung magbangayan kayo dyan, pero ayusin nyo na. Nakakahiya na tayo. Sarap hindi na bumuto pag ganito. Kasi pinaglalaroan lang naman talaga tayo mga butante. Ito pa nga, katatapos lang ng eleksyon, ayun na, nag-isip na naman next election by 2028. Imagine, ang layo pa, 3 years from now. Tapos ito, nakikita natin na
Ang Bongbong Marcos nag-ikot para makita niya yung mga problema. Okay, nakita niya yung mga problema kung saan ang mga talagang may problema. Dati pa namang mga problema na yan. Ngayon lang niya nakita. Ilang taon din siya naninilbihan na nagiging gobernador, nagiging congressman, nagiging senador. Pero di niya nakita noon yan. So ngayon na presidente na siya, buti na nag-ikot siya. Kasi nakikita na talaga niya kung ano talaga ang kulang sa Pilipinas. Ay, sinisiraan din. Si VP Sara, ganun din. Nag-iikot. Ayan, nakikita niya yung mga ganito, mga problema, mga ganito. Nalaman din sa kabila, bakbakan na rin. Walang katapusang sukli ng mga ng mga paninira. Media dito, media doon, preskon dito, preskon doon. Nakakatulong ba yan? Nakakatulong ba yan? Siguro ang mga media pwede. Naglalabas sila ng mga balita eh. Pero sa ating mga taong bayan, nakakatulong ba yan? Tanong ko ho sa inyo. Yung traffic, dekada na. Tapos, solusyonan ang traffic, nagtayo ng skyway, nagtayo ng mga ano-ano dyan. Hindi naman na-solve ang traffic. Tapos ganito, kailangan daw luwagan ang mga kalsada, hindi pa rin na-solve ang traffic. Paano naisip yun? Paano natin nakikita ngayon sa Pilipinas na ganun? Dahil ho sa politika. Ito si Bongbong Marcos 3 years na lang ang kanyang naiwan na termino. At maniwala ba kayo na kung sino man ang papalit sa kanya, ilagay na lang natin kung sino man. Hindi ko na si VP Sara o kahit sinong papalit sa kanya. Maniwala ba kayo na itong politika sa Pilipinas ay tatahimik? Ilang presidente na ba na napatalsik? Nag-people's power. Natahimik ba ang Pilipinas? May nagbago ba sa Pilipinas? Wala. Tumanda na ako. Noong nakita ko yung pinatalsik nasa Maynila na ako noon, si Joseph Estrada. Wala mang nagbago. Politika pa din nakikita ko hanggang ngayon. Nakakasawa ang politika sa Pilipinas sa totoo lang. Uber talaga ang politika. Issue dito, issue doon. Gahaman na sobra ang mga tao. Gahaman na. Kahit sino dyan. Basta na sa politika o sige ito. Nagkalitsi-litsi na nga yung buhay nila eh. Dahil sa politika, di lang napansin yan. Nagkalitsi-litsi na. Dahil sa politika. Sino bang Tingnan nyo. Ang mga buhay ng mga politician, sila naman mismo nagkalitsi-litsihan eh. Kasi silipan dito, silipan doon. Kaso dito, kaso doon. Sampahan ng kaso ko yan sa sunod na araw. Sampahan ng kaso ko bukas yan, mga yan. Ganon kagulo. Wala nang pinipili ang mga politician na kung sino ang kanilang kakampihan. Kakampi ngayon si ganito, pagkasunod eleksyon yan, di na, bukas, di na sila kakampi, sila naman nag-away, sila naman may mga kaso na, sila na naman naglabas ng mga baho, pati mga bahong kinabahuan na talaga. Labas na, pagka nagkaaway na. Mas maganda talaga, pagka galing kayo sa, nagsama kayo, tapos pag nag-separate kayo, labas talaga lahat ang mga baho. Nung nangyayari ngayon sa unit team, nung pa sila, ay ang ganda ng unit team. Nung nag-separate, labas ang mga baho nila. Siraan dito, kaso doon, sampa ng kaso si ganito, sampa ng kaso si... Nakakasawa nga, di ba? Tingnan nyo na lang paligid nyo. Kung halimbawa nasa ibang bansa kayo, may politika rin naman eh. Kahit sa naman bansa may politika eh. Pero hindi ganoon kagulo sa Pilipinas. Hindi ganoon sila kagulo.
Dapat kasi itong nangyari ngayon sa Pilipinas ay itong di natin alam kung baka mamaya itong nangyari ngayon sa tatlong bansa na itong Amerika nakikisaw-saw dito sa Iran. Huwag naman sanang may back to you itong Amerika sa Iran. Kahit sabihin natin maliit na bansa itong Iran, kaya i-compare sa Amerika, pero hindi naman natin alam. Mamaya may biglang tutulong niyang sa Iran, tapos doon na magsimula, doon na magiging may pabilo na. Ang pangit, di ba? Sobrang pangit ang nakikita ko sa politika sa Pilipinas. Kaya sabi ko, gagawin ko, di na ako magano nga. Di ko na to gagawin na side ako ni ganito, side ako na ganito. Gitna tayo. So ulitin ko, opinion ko to, nasa inyo na ho ito. Kayo na ho ang bahala kung sa mga opinion ko, kung okay ba kayo sa aking opinion, nasa inyo na ho ito. Kasi tayo ang agrebyado, tayo ang kawawa ng mga ordinaryong tao. Mga politician, maglunod patay tayo sa kanila. Nandyan lang naman sila eh. Kung talagang taong bayan talaga ang siserbisyuhan nila, dapat trabahuin na nila. Kasi sino bang mag-agwanta dito sa ibang bansa? Sino bang magtiis dito sa ibang bansa na magtrabaho tayo hanggat mag-ugod-ugod? Kaya nga tayo parang wala na rin gana na uuwi minsan sa Pilipinas dahil nga sa atin na yung healthcare system na hindi naman natugunan yan. Ilang presidente nang dumaan, ilang presidente na ang natapos, namatay na nga yung iba. Pagdating kasi ng mga senador, mga congressman, mga local official, ganun din, healthcare, wala namang nangyari. Bakit hindi talaga umuusad ang mga ganyan? Education, ganun din. Problema pa din. Ang hirap intindihin, hirap ispilingin.